So, magpadayon ta sa pagtuon. Ang atong pagatunan karon is doctrine of death, kamatayon. So, dito ko ni natudlo primero. Kani siya sa sin siya, what is sin? Pero ang tunan nato is death. So, una ko ni siya gitudlo dito sa Tumado. Okay, so, dinita sa sinawingan. Sige, sa atong pagsugod sa pagtuon sa doktrina sa kamatayon, pag-pray ta, check sa atong uglingon, if necessary, na something to confess, i-confess, tapos humanana, pasalamat sa Ginoo, as in everything, give thanks unto the Lord, everything, no? Pag humanana, iga-voice out po na ako ng prayer. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga amahan, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo samon of setting ourselves na always in the sphere of God, the Holy Spirit, and in the goal to be like Christ. Ganis pagplains pagtuon sa mga pulong, nagkampo jud kami sa teaching ministry ka compromise of God, the Holy Spirit, sa pag-enlighten sa mga as our divine teacher. Kay we are just an instrument sa pag-communicate sa mga pulong, kag subong Ginoo sa pagpaminaw sa mga pulong nga bisan sa mga bahin, nagampo po kami sang of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa imong mga kamatuoran. We are in Father nga mag-exercise, mag-produce kami sa ginatawag nga divine good nga iharap pirmi sa pagpasakop sa belang nga espiritu in the sphere of God, the Holy Spirit, kag sa imong mga kamatuoran ma-apply sa among kinabuhi in every life situation which is agatos. Ngani sa imong ginadangop tanan, ginapasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. Doctrine of death. So, mag-umpisa kita din sa kung gaano ni sulod ang tawag ni ang kamatayon sa dinhi sa kalibutan, o dili lang kalibutan, worldwide yon. Nga remember nga ang una nga sala nga nahitabo, una yun nga sala sa langit, si Lucifer nag-decide siya sa pagbatok sa Dios sa 5 eye wells, no, ni Lucifer, kag nahimo siya nga si Satan. So dili na mao nga ako nga introduction sa Tumado. Okay, so sa 5 eye wells niya naghimo siya og sala. Pagkahuman, ang ikaduha nga sala nga nahitabo dinhi sa ibabaw sa kalibutan sa kay Adan. Mao na nga ang tanan sa tuapan nagkailap ang sala sa tibok kalibutan. So dinhi sa atong nga ginatawag nga introduction, nahitabo ang sala, pero may nagasulod sa ako na nga si Lucifer nga nahimo na siya nga si Satan, na-judge na sila. So ang ila sina nga ang padulungan nila is sa lake of fire sa Matthew 24. Now kita naa pa kitay ginatawag nga freedom nga pwede pa makalingkawas sa judgment sang Dios. Kay tungod nga mahitabo lang na siya nga wala na tay freedom once nga ang tao mamatay na. So naa na siya sa iyang destination. It is appointed for a man wants to die, after niya na is judgment. So nakahimo ni Kailap, bukod nakahimo sala si Adan sa garden sa Eden sa pagkaon sa tree of the knowledge of good and evil. Mo nang hitabo. Now ang kamatayon ni Adan dito sa garden sa Eden nga sa pagkaon niya dinha nahitabo dinhi sa Genesis chapter 2 verse 17. nga asa nga gidilian sa Dios nga nasulat dinhi nga, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you shall surely die. You shall surely die. So ang tanan ginhatag sa Dios nga pwede kaonon, luwas lang kaning tree of the knowledge of good and evil. So wala gibutang sa Dios. Isa ka point nga ang Dios is perfect. Wala gibutang sa Dios ang tree of the knowledge of good and evil sa garden sa Eden para makahimo sila og sala.
No, dili. Gibutang na din na para ma-exercise nilang ilahang freedom. Siyempre, dapat na duwa ka butang din na nga choices. Dapat na sa choice nga sa pagpili, dapat na duwa ka butang para sa imong sa pag-exercise sa imong freedom sa pagpili. Kay kung isa lang, wala ka naman kay pilian. So, walay freedom din na. So, mao na kung ano nga naay ginatawag nga tree of the knowledge of good and evil. Para dili sila sa pag-exercise sa ilang freedom, dili nga pasabot sa Dios nga tagaan sila o kon para salan sila, sadan sila kay naa ang bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Pero besides niya naa dito ang tree of life. No, sa ilang makaon nga kadaghan kag sa kadaghan, tapos ang gindilian nga sa pagkaon isa ra, sus mao pa jud ilang gihimo sa pag-exercise sa ilang freedom, no. Pero nga besides niya ang una nga nikaon amo si babae, no. Ang pangalan ni gawasan ng pangalan nga Eva human nga nakasala na si Adan. Pero ang babae, ako suno sa kay Timothy sa 1 Timothy. Tanaw naton di usab. Sa 1 Timothy chapter 2, no, verse 13 to 14. Ang babae na deceive. Pero si Adan wala. Kag si Adan mao ang una gintuga sa verse 2, chapter 13 to 14. For it was Adam who was first created, and then Eve. Pining to siyang responsibility yara kang Adan. And it was not Adam who was deceived, but the woman being deceived, o woman siya, dili sa Eve, si Eva, no, being deceived, fell into transgressions. So ang si Adan wala sa gin-deceive, nag-decide yun siya nga mag-disobey. Ang pulong dra is disobey. Morning sala nga nahimo ni Adan sa pag-exercise sa iyang freedom nga nag-disobey siya sa mando sa Dios sa pagsulti nga dili magkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Pwede niya tandugon, no, bisan tilapan pa niya ang command din na is dili jud kaunon. Ambot pwede usapon o unsa ba ang tawag nga pagkaon, simpro sa gitulon jud niya ana. Mao na nagko sa iya nga surely you shall surely die. So ang word ni nga you shall surely die nga sa Hebrew nga mot is duwa ni kadet. Una ni aning dying, surely you will die. Kay pagkaon ni Adan ni ana sa gilayon namatay siya, no. Kag ang kamatayon nga na tabo sa iya is spiritual death. Dying mo nang spiritual death first, surely you will die mo nang physical death. Kay pagpatay ni Adan nga nahitabo sa ginatawag nga spiritual death, naay separation sa iya between God kag sa kay Adan. Kag mao na nga natabo nga ang iyang edad is 930 years ang iyang edad. So wala gideclare sa Bible kung kanus-an nagsugod ang edad, pero assuming lang nga sa pagkaon niya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil nga namatay sa dayon spiritually, meaning na separate siya sa Dios. May posibilidad kandina ni sugod ang iyang edad, no. Kay dili naman siya tawag ni kanang sinless. Kay sa pagpuyo nila sa garden sa Eden, wala ta kabalo kung pila siya dito ka adlaw, pila ka semana, pila ka bulan, pila ka tuig o mga tinuig. No? Kay pagtuga sa kay Adan kag sa babae, dagko na dayon. No? Lahi sa to ang nga pagtuga sa aton ginatawag nga procreation, gianak kita kag dina ni sugod ang atong kinabuhi. Nagsugod ang edad 1 year old, 2 years old. Okay. May gani kay tinuig ang pag-count sa atong edad. Kay kung nagbinulan, dagko kayo, no? Dagko.
Kung nagsinima na, dagko kayong edad. Kay ang edad nga dako sa Bible, si Methuselah, 969 years old pa siya. No. Pero mabreak na iyang record sa sa millennium, kaya mag-edad ang mga tao din na nga halimbawa gikan siya sa tribulation, sobra 1,000 ka tuig, basta dili lang siya tulibagbag, di lang siya magpasaway. So mao na ang kamatayon ni Adan, nga subong nga mao ang mando sa Dios sa ilang nga kumakaon sila sina, surely you will die, dying you will die, spiritual death o physical death. So namatay si Adan 933 years old. Kay kung magtuon na po kita sa death ni Christ sa cross, mao po nang gin-resolve ni Jesus Christ sa cross ang spiritual death by believing the Lord Jesus Christ nga ginbayran niya atong tanan nga mga sala gikan sa kay Adan, himo ni Adan, mao na nga contaminated kita sang sala, depraved kita tanan, ni kaylap ang sala sa tibok katawan sa kalibutan, pati mga mananap nakuan ana sa ilang mga di pa nato masulti pamatasan sa ilang kinaiya, kay nature instinct man lang na ang sa mga mananap, no, sa ato ay naakitay mentality, no. Mao na nga ang lamigas paggunit nimo paakon jud ka ana bisan ni mga halas, mga naay mga sungay nga mga mananap, kisa magtan-aw ko sa kaning mga wild beast, kuyaw na ilang away pagkita nila nga sa tigre sa leon o leon sa mga buffalo, away day na. Mao nang nature sang sala, naapektuhan pati tanan sa tibok kalibutan, apektado sang salang agihimo ni Adan. So ang separation from God mao nang gin-resolve ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kag gi-resolve po niya ang physical death nga naay resurrection, na conquer niya ang physical death, naay resurrection. Mo na makatuon po kita sa ginatawag nga duha ka kamatayon ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Duha ka kamatayon. Tanong na nato din sa kaning sa Philippians, cancel. Alright. Philippians chapter 2. Okay. Mga verse 8. Okay. Philippians chapter 2 verse 8. Kani. And being found in fashion as a man, he humbled himself, si Jesus Christ, and became obedient unto death. Nagahita lang tayo sa mga background. Obedient unto death. My word ring even the death on the cross. So obedient sa death, ninatawag ni siya nga baptism of the cup, or baptism of the cross kay Jesus Christ, even the death on the cross. So kadua siya duha ka kamatayon ang natabo kay Jesus Christ ibabaw sa cross. Mao nang ang kuman nga surely you will die, nga dili sa pagkaon sang bunga sa tree of the knowledge of good and evil sa garden sa Eden, sa kay Adan, kay dying you will die. Mao ning dying the first nga death nga which is spiritual, tapos physical death nga death on the cross. Kaning death on the cross mo na physical death sa kay Jesus Christ, nga siya mabanhaw, makonquer niya ang kamatayon. Kag kaning obedient unto death which is spiritual death, nga ang God the Father was satisfied sa payment nga pinagi kan Jesus Christ sang aton mga sala. So munang gawas niya. Okay. So ato tadi sa physical death, sa doctrine of death. Now, dinhi sa dictionary sa kay Webster, may possibility nga si Webster dili sa Christian sa pag-define niya sang death. Pero after ni ani wala ta kabalo kung nag-change siya sa iyang vocabulary. Kaysa kay Webster, ang death is the end of life or permanent cessation of all vital functions, tapos the end of life.
So, sa to pa, ang definition ni Webster, pagpatay sa tao, wala lang. Tapos na. Murag hangin lang nga nawala. Wala na. So, wala siya ay life after death. Ang definition ni Webster, si Mr. Webster. Wala na siya ay know-how, wala siya knowledge bahin sa life after death. Pero sa Bible, dili siya end of life. Murag parehas lang siya kay Confucius nga philosopher nga let's be merry, be happy, mag-drink dira, sayaw din ni, sayaw dito, latagaw, patuyang, ana. Kay after ni ana, mapatay ka, wala na. End of life, wala na dayon. Mao nang kuan ni Confucius. Pero sa Bible, dili buot pasabot sa dili mao nang buot ipasabot o buot silingon sa Bible nga end of life. Kung dili nga ang death is separation from. Remember nga pagpatay sa tao, siyempre naatay kalag mao nang daigo o kon kita mismo masiparit ang kalag sa lawas. Ang lawas ilubong sa yuta dinhi sa kalibutan, pagkahuman ang kalag moadto siyang destinasyon. Yung ginatawag nga life after death. Nga kung believer siya ni Jesus Christ, palangit siya. Pero pag dili sa believer ni Jesus Christ, pa-impyerno siya. So, mao na ang salvation is by faith alone, in Christ alone. Pila na gibutang, believe on the Lord Jesus Christ. By faith lang in Christ. No? For by grace you have been saved by through faith kay Jesus Christ, not of works. Walay, dili acceptable ang human good o kung how righteous ang tao sa pag-earn ni ana para ma-save siya. No. Kundi nga, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved by believing nga si Jesus Christ is God. Tapos nagbayad sa itong mga sala, tanan nga sala gibayaran niya sa ibabaw sa cross, mao na dili isyo ang sala sa salvation. Tapos namatay siya sa unod, nabanaw si katulong adlaw, nikayb sa langit kag yara sa kamot sa Dios nga Amahan. So ang pagbayad niya sa atong mga sala din na mao ang spiritual death, kag ang kamatayon niya sa physically mao na yang physical death nga nabanaw siya sa ikatulong nga adlaw. Mao nang pagbilieve for how many times that resulti 50 more sobra 100 times believe on the Lord Jesus Christ by faith alone in Christ alone. Mao nang salvation. So ang usapan niya ni nga buot pasabot pod inability to function in a particular realm. So mao na ang death sa Bible. Walay capacity, inability to function, dili sa wala sa ikasarang o nahamulag, mao nang death. Kung baga pa kung naay ginatawag nga walay communication sa duha ka parties, halimbawa mag-uyab, communication, cellphone naman karon. Di naman sulat, cellphone. Pagpatay ganing ilang communication, kung wala sila communication, but pasabot patay ang ilang relasyon, ang ilang communication patay. O dili wala naga-function. Now, sa pagtuon nato og death, naay mga following verses diri nga gitigom po nako ni sa mga interpretation. Halimbawa para sa ning Matthew chapter 8 verse 21 to 22. Nagasulti nga, and another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. Sa verse 22, but Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. So kung walay paghihibalo sa mga kamatayon sa Bible, paano mo ni karon ma-resolve nga ang patay mo lubong sa iyang patay? Pasagdi na sila mulubong sa ilang mga patay. Pasagdi ang mga patay mulubong sa ilahang patay. Dapasa na ba nga
When I am weak, I am strong. Sulti ni Pablo. Asa siya weak, asa siya strong. So ang atong pagtuon diri is nagatuon kita og how the mechanics kung how paano. So buti pasabot niya ni. Kag naa po ko yung nakauban sa una nga siyempre amigo na ako nga gikan sa seminary nagpastor no. Kag gimpa-interpret sa iya kaning kaning sa the book of John dili ni sa the book of Matthew kay John ang sunod nato nga tanawon pod. Sus gihatag na gi-request niya nga mo interpret or something clarification kaning John chapter 8 o kon John chapter 11 gihatag yes ko kay ngano man kay once nga dili nimo nasabtan ng isa ka kapamulong or kaning doktrina pagtulunan wa jud kay kahibalo wa jud ka bisan kinsa ka pa unsa ka pa wa jud. So sa mga challenges ba sa mga Bible nindot kaning mga kung baga pa kung literally sa pagtan-aw nimo sa Bible kanang do mga conflict bitaw nga mga verses wapo dindot kay na siya i-research sa ko challenging kaya na siya nga i-research kumbaga pa murag conflict pero dili siya conflict kay sa truth walay conflict sa truth itself wala. So let the dead bury their dead but pasabot niya aning dead kaning una is spiritual death spiritual kay sila ang mulubong sa ilahang mga sa ilahang patay nga physical death. So kaning spiritual death nabot pasabot nga nahamulag sa Dios buhi ni sila pero patay sila spiritually kay nahamulag sila sa Dios minto siya nga dili sila believers mga unbelievers ni sila. Let the dead kaning nahamulag sa Dios dili mga magtotoo nga karon nga present time kumbaga pa dili sila mga Christians paisagdi sila mulubong sa ilang mga patay nga physical death kanang namatay nga wa na kaginawa pero kaning spiritual death gaginhawa pa pero spiritually patay jud sila nga wala sila relationship sa Dios unless lang kung mutuo sila nga si Jesus Christ is God mao na nga nagbayad sa atong mga sala namatay siya sa unod nabanaw sa katatlong adlaw ni kayap sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga amahan. So dili na sila makonsider nga spiritual dead kundi spiritually alive na sila. So dili na sila ma-include din sa let the dead. Dili na sila ma-include din nga let the dead bury their own dead. So naapo din sa John chapter 8 verse 52. John chapter 8 verse 52. Nga nagaisgot nga James say the Jews unto him, now we know that thou hast a devil. Sulti nila kan Jesus Christ. Nga sulti nila sa mga Hudiyo, Abraham is dead. Namatay man jud si Abraham sa Old Testament. So wala ko gitanaw kung pinang edad ni Abraham nga namatay siya. Tapos sa mga prophets sa Old Testament nangamatay. Remember nga nakita sa the book of John chapter 8 verse 52. And thou sayest kay King James version if a man keep my saying, he shall never taste death. So kung mutuman o mutipig ang tao sa mga pamulong ni Jesus Christ, dili jud sa makaagom og kamatayon. Pero nangamatay man sila tanan. Si Pedro, sus aktibo kay si Peter sa iya nga ministry kang Jesus Christ as a Jewish apostle. Si Pablo, kanang badasigon ko sa siyang ministry as a Gentile apostle. So nangamatay man sila.
Peter amot pila yang edad kag namatay siya. Tapos dito ko lang na nakita kang origin nga si Peter baliktad daw ang pagpatay sa iya sa cross. Pero ang Bible wala. Ambot lang mga ginatawag nga mga sa mga uban nga istoryan. Pero si Pablo mga 67 years old siya namatay. Pero sulti ni Jesus Christ, dili ka makaagom og kamatayon. He shall never taste death, never yun. Pila man day ang edad yun siyang tao karon nga nagababa siya nga nagababa. So kaya ang pinakataas nga edad nga si Methuselah 969 years lang. Si Methuselah. So kung literally nga he shall never taste of death, sus ma-broke yan ni ang record ni Methuselah nga 969 years. Kay mahimo nga makapindyod libo ang edad gikan kang Jesus Christ mga 30 AD halimbawa. Sus 2000 kapin ato 21, 30, 1,000 kapin, almost 2,000 ang edad. Pero kani siya nga buti pasabot kani nga kamatayon, dili jud siya makaagom og spiritual death. Nga kung motipig lang siya, mutuman lang siya sa mga kuman ni Jesus Christ by believing nga He is the Messiah, dili siya makaagom og spiritual death nga mahamulag sa Dios nga Amahan. Kay mahimo siya nga anak sang Dios. Kabay na siya sa pamilya sa Dios. But pasabot nga saved siya. Mao ni ang John chapter 8 verse 52. O sa po ni ani kaning John 11:26. Pagluwas na daghan pa ni kani mga death na din ni. Pero gikulik lang nato ni. John chapter 11 verse 26 nagaisgot nga, and whosoever liveth and believeth in me, sa kay Jesus Christ, shall never die. Samot pa ni, shall never die. So future hindi yun siya mamatay. Ang pangutana pa yun ni Jesus Christ, believe it, do this. Hindi ka ba mutuo nga si Jesus Christ na nagasulti? Kag si Jesus Christ as God is the God of truth. The Lord Jesus Christ. Unsa ba diferensya sa Lord o God? So dili makaagom og kamatayon nga spiritual death. Sa gihapon kani siya is spiritual death. So dili ni siya physical death. Kay makita na po nato sa kasaysayan sa human history nga kaning mga tawo nga naa dinhi sa pagsulti ni Jesus Christ sa the book of John chapter 11 verse 26 nangamatay ni sila physically, pero shall never die spiritually. Kay kung sa tuwa pa karon at this present age, tuwa sila sa langit. Once nga tinuod ka nga Christian, kung mapatay ka karon o mamatay kita, langit ang ato ang destination. Kay spiritually alive kita nga naa kitay relationship sa God the Father. Mao na nga naa kitay right sa pagsulti sa first person of the Godhead nga Father, Abba. Nang sulti ni Paul, Abba kay kwan man siya Aramaic word meaning to say nga father gihapon na amahan. Kay tungod sa ginatawag nga father and son relationship. So kita mga anak sa Dios by regeneration, na tao pag-usap kay naa kita in Christ. Lahi po nga si Jesus Christ as the Son of God nga huyo siya nga nag-escort sa iyang divine nature. Okay, so magatong kita sa mga kamatayon dinhi sa 9 deaths nga naa sa Bible. Ang una sini na nakitay knowledge bayan sa ginatawag nga spiritual death.
pero universal. But pasabot tanan nga tao sa ibabaw sa kalibutan except the Lord Jesus Christ. Kay wala siya naagi sa tao sa similya sa lalaki. Tanan is spiritually dead. Walay relasyon sa Dios nga amahan. Kumbaga pa sa atong karon before sa atohang pagkakristohanon, kita tanan is spiritually dead. Na separation from God. So mahitabo lang na kung nakay relationship sa Dios, kung motuo nga si Jesus Christ is God, no? Nagbayad sa atong mga sala. Mao na nga dili issue ang sala sa salvation. By faith alone in Christ alone lang. Kay tanan nga sala gibayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Natawag na siya nga katirgad sumay, nga forgiveness. Kag namatay siya sa unod, nabanwa sa katatlong adlaw, nakayip sa langit kag yaras to ang kamot sa Dios nga amahan. Dili ka ma-separate sa Dios. Pero kaning spiritual death nga bot pasabot mga unbelievers na separate na sila sa Dios. Kay mao ni siyang resulta sa kalaglagan nga initabo kay Adan sa garden sa Eden. Mao na nga ang tanang na tao is spiritually dead. Naa sa ginatawag nga pagdumalahan sang kadudulman, spiritually dead. So kay mauning mando nga gibasa nato kay na Genesis chapter 2 verse 17, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you shall surely die. So sa pulong amot is duha ka kamatayon, dying surely you will die. Kay kung usahay sa mga pangutana mga pagkaon ba ni Adan sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, subong nga kani siya mao ang mando nga sure nga you shall surely die, namatay pa siya dayon sa gilayon. Kay kung wala siya namatay sa gilayon, walay kamatayon nga nahitabo, mali ni siya ang ginasulti dinhi sa you shall surely die. So dapat may naad yun, may nahitabo sa iya ha. Kag maoto ang kag naaman yun, mao ang spiritual death. Namatay jud siya. Dying, or you shall surely die. Dying, you shall surely die. Mao tong nahitabo sa iya. Kay human nga namatay sa spiritual death, namatay siya sa physical death, sa physical nga kamatayon. Mao na nga ang iyang edad is 930 years old siya. Kag posibilidad nga nagsugod iyang edad sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil nga nahamulag na siya sa Dios. Karon paghimo ni Adan nga sa pagkaon sa tree of the knowledge of good and evil, kinahanglan niya ma-save siya. Mao na nga isadre ka bot kasabot nga na-save si Adan o si Eva, kay nakahimo na sala si Adan, so gitawag ng babae nga si Eva kay is the mother of all the living. Kay gidawat ni Adan ang gi-offer sa Dios nga salvation nga katong panit bito sa mananap nga to cover sa ilahang pagkahublas. Kay dito na nila na matikdan nga hublas sila karon kay naa na sila'y sala. Pero sang wala pa sila nakahimog sala, murag batang gamay sila nga wala lang. Walay mali siya, walay something uunsa sa nga malaot sa ilang una-una kay sinless man sila. Sinless. So mo ni 930 years and he died, si Adan. Genesis chapter 5 verse 5. Kag si Seth nahimo nga kaliwat ni Adan nga malaglagon. Remember nga gintuga sa Dios sa garden sa Eden nga inhi
nga let us make man in our own image and in our own likeness. No, as na siya, mao na nga plural na dira, nga makita ang ginatawag nga God the Father, God the Son, kag God the Holy Spirit, nga in our own image and in our own likeness, mean to say nga sinless sila. So sila lang ang gi-create sa Dios nga in the image and in the likeness of God. Kay kita, kasi karon Genesis chapter 5. Genesis chapter 5, Old Testament. Okay. Gin-create kita after na gi-create kita by procreation, pasabot nga gipanganak kita after sa image ni Adan nga naa sa sinful o kung naa sa pagkamakasasala, depraved. Para ni karon, no, si Adan sa nagkakinabuhi siya og 130 years. Naa siya anak in his own likeness, not in the likeness of God. After his image, not in the image of God, and called him Seth. So in the image ni Adan, kag sa iyang nga likeness nga makasasala. Kay primero gi-create sa Dios si Adan in the likeness and in the likeness of God, si Adan. Pero kita karon nga gi-create halin sa kay Seth o kon sa anak ni Adan in his own likeness kag after his image nga makasasala. Muna kay isa makasiling nga si Cain kag si Abel diri sa si Abel sa chapter 4, dili sa dinhi makita sa ginatawag nga lineage ni Adan. Mao nga may posibilidad nga dili sila ang una nga anak ni Adan. Kay di mo siya makita dinhi sa mga diri sa mga anak ni Adan. Di mo siya makita. So gibutalan na ang Genesis chapter 4 una sa chapter 5 kay naay something mga hitabo nga ginadeclare ang Dios naghihimo ni Cain sa kay Abel. So lain na po na siya. Okay. So morning ang Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mao dinhi nga ang bayad sa kamatayon nga gihimo ni Adan is ang bayad sang sala. Ang bayad ay sang sala nga gihimo ni Adan is kamatayon nga spiritual death. Mao ang pagkahamulag sa Dios. Pero kung magtuo ka kay Jesus Christ, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tanan nga natawo si ibabaw sa kalibutan, naadyod na separate sa Dios, spiritual death. Mao bitaw nga ang salvation is free. Wala po tayo gihimo. Naglingkod lang kita. Gaon sa malang kadina. Wala kita gihimo, gi-earn something in order to be saved. Kung dili nga sa pagtuo lang kang Jesus Christ. Kay si Jesus Christ ang naghimo sang ato ang kaluwasan. Nga same gihapon sa hitabo sa kay Adan, nga iyang sala ni kaylap yun sa tibuok kalibutan. Nga wala man kita gihimo. Pero tungod sa kay Adan, nadalahi kita sa iyang sala. Free. Pero free pod ang gift sa Dios ato nga eternal life by believing the Lord Jesus Christ. Mao na nga nakitay freedom to believe or not to believe.
So tanan naa jud sa tuang desisyon. Mao nang hitabo sa ibabaw sa kalibutan nga asa nga naa kita tanan sa kalaglagan, pero free food ang nga ang gihatag sa Dios nga gasa sa tuwa o kon regalo nga eternal life by believing the Lord Jesus Christ. By believing the Lord Jesus Christ. So, ang kadua din is spiritual death. Katong ganiha, spiritual death, pero universal. Ang yuni is universal. Kay tanan, naapil jud sa pagkahamulag sa Dios. Pag-anak sang tao dinhi, pag-anak sang bata sa ibabaw sa kalibutan, pag abot sa iyahang God's consciousness, unsa man ang klase nga edad, as 9 years old, 13 years old, 14, basta na sa pagtalupangon sa Dios, God's consciousness, nan kinanglan jud niya mag-decide to believe the Lord Jesus Christ. Basta na siya sa ginatawag nga God's consciousness. Wala po ko nagagamit sa ginatawag nga the age of accountability. Kay dili nimo mag-gauge ang mentality sang bata kung kano sa siya makatalupangod na bahin sa Dios sa ginatawag nga God's consciousness. Kung naa na siya sina nga ginatawag nga maturity age, dira ang yang responsible na nga mag-decide siya to believe the Lord Jesus Christ or not to believe the Lord Jesus Christ. Pero ang maayo din hipod nga kung naa siya mga disturbance sa iyang mentality since birth or before sa ginatawag nga God's consciousness, nan kana siya, accepted na siya, safe na siya sa mata sa Dios. Safe. Kato lang may mga panghuna-huna sa pagtalupangon sa Dios ang kinanglan mo decide to believe the Lord Jesus Christ. So kanang mga basulti nato nga kulang-kulang din ha, ginayaga-yagaan lang siya sa mga wala dili kulang-kulang og una-huna, pero logi ang kulang-kulang, logi ang mga tao nga dili kulang-kulang ang ilang huna-huna kaysa dito sa kulang-kulang ang iyang huna-huna o kon abnormal basulti nato. Lugi ang normal nga tao. Kay ngano man, kay ang normal nga tao kinanglan mo decide jud siya to believe the Lord Jesus Christ in order to be saved. Katoy ang abnormal, saved to siya sa kamot sa Dios, safe. Dili save kundi safe. Pero may relationship na siya sa burag sa save. Kay wala siya ay pagtalupangon sa Dios. Wala ang iyang una-una, wala sa ginatawag nga God's consciousness. Wala. Katuan sa nato ning Romans chapter 6 verse 23. Dinhi sa ako ang gibutan ako rin my sword. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, tanaw tadi sa reference niya. Mao ni nabutang din Whereas as by one man, sin entered into the world. Kaning one man din mao ni si Adan. Tungod sa kay Adan, ang sala ni kaylap mo ni sulod sa kalibutan. And death by sin. Tungod sa sala ni Adan, nisulod ang pagkahamulag sa Dios, spiritual death, and death by sin. And so death pass upon all men. Wala exemption, pero except the Lord Jesus Christ, kay wala siya na tao under sa similya ni Adan o kung sa similya sa lalaki. For that all have sinned. Amo na nga mao na ang tanan nagahimo og sala. Asa man gikan day nga nga nagahimo og sala ang tao tungod sa kalaglagan nga nahimo ni Adan. Mao ning resulta sa mga sang sala. Amo na nga dito sa akon include ko to sa akong introductory nga what is sin sa Doctrine of Death, pero lahi po na siya nga topic. Ano ba jud ang sala?
nga pras nahimo ni Lucifer, nahimo ni Adan sa Garden sa Eden. No? Unsa ba dayong sala? Asa naton ginamisyor ang isa ka kabutang nga napaghimo sang sala? Mao nang ang tanan absent. Amo na kung magtuon kita sa ginatawag nga the essence of God, no? Kaya ang tanan nga dili na uyon o kung napaangay sa Dios, tanan is sala. Kaya ang standard sang pagkamatarong naa jud sa Dios. Kag ang standard sang sala naa sa kay Lucifer. He is the father of lies. No? Kag mao ni kaylap sa tibuok katawhan ang sala tungod sa isa ka tao. Mao na ang tanan nakahimo og sala. Sa to pa normal na lang sa tao ang maghimo sang sala tungod sa ginhimo ni Adan sa garden sa Eden. Pero nindot pod nga si Adan nga bisan pa nga naa siya sa nga spiritual death na nahamulag sa Dios. Ang nindot ito kay gin-accept niya ang gi-offer sa Dios sa iya nga panapton o kanang panit sang mananap nga para ibistin niya. Bot pasabot nga nituo siya sa gi-offer sa Dios nga salvation sa maoto nga pamaagi. Dopras lang ko na sa sa ritual sa Old Testament sa mga Israelites. Katong ginahimo nila dili dito ang kapasayloan sang sala ng mga rituals, sin offering, burnt offering. Pero mao nang command sa Dios. Sa pagpadayag nga sa pagtuman ni ana, nagatuo sila sa mando sang Dios nga gina-offer nga salvation. Kay kato sa shadow lang to siya. Ang reality ato mao si Jesus Christ. Kanang mga sin offering kag burnt offering nga dito sa ibabaw sa cross. So nagatanaw sila sa coming Messiah nga mao ang reality sa ginahimo nila sa Old Testament nga mga rituals. Kay ang shadow without the reality wala jud na say pulos. So ang reality mao si Jesus Christ. So except sa kay Jesus Christ nga ang sala ni kaylap sa tibuok kalibutan, sa tibuok katawhan, kay si Jesus Christ wala na agi sa similya sang lalaki. So isa na sa kapagtulunan kung ngano si Jesus Christ is sinless. Sinless si Jesus Christ. Wala siya daang nga kinasang sala. Mao na nga siya ang niako sa atoang mga sala. Wala siya na nasakop sa slave market of sin si Jesus Christ. No, wala. Kita mao ang naa sa slave market of sin. Ulipon kita sang pagka makasasala, ulipon kita sang sala. Mao na nga ang angay jud mitubos sa toa nga free man mao si Jesus Christ. Sa toa pa gipalit niya kita sa pagkaulipon sa sala nga makalingkawas kita sa penalty of sin kag sa power of sin. So ginadagway ni siya sa slave market of sin. Kita ulipon sa sala. Ang makakuha ra sa atoa katong dili ulipon. Kay mao man na sa ila paliton sang usa ka tawo nga dili ulipon ang isa ka ulipon. Tapos iyahan na. Iyan na ng property. Mao na nga si Jesus Christ maong naglingkawas sa atoa sa slave market of sin. So ang 1 Corinthians chapter 15 verse 21, for since by man came death, mao na si Adan, and by man came also the resurrection of the dead. So, okay. So maadto ta sa ikasunod nga kamatayon nga mao si Jesus Christ. Kaning spiritual death nga kay Jesus Christ, kanang JD na is na-pertain na siya kang Jesus Christ. Spiritual death, buto sabot nga si Jesus Christ nahamulag po siya sa Dios nga Amahan. Sa unsa nga butang nga nahamulag sa Dios nga Amahan. So kani siya is the separation from God the Father suffered by Jesus Christ as He hung on the cross, paying the penalty for sins for the entire race. Remember nga si Jesus Christ sa Garden sa Eden, nagsulti siya nga, let this cup pass over me. Katong ko pa nagapadayag to siya sang
sala sa tibok nga katawan. Siya ang mubayad sa atoang mga sala. Siya ang mubayad sa atong mga sala gikan kang Adan. Halin sa kay Adan, the first man, siyang mubayad dira sa ibabaw sa cross. Hangtod to the last man, kung kinsa man ang mataw sa ibabaw sa kalibutan, siya ang mubayad sa atoang mga sala dira sa cross. Sa cross nga 30 AD nga panahon sang Roman Empire. Isa ba sa paguna-una, ano nga sa cross man jud si Jesus Christ mubayad sa atong mga sala? Ano nga dili sa time sang Babylonian Empire nga iba sila mag-execute sa sa silot sang sala sa isa ka kriminal? Ano man dili sa Assyrian Empire? Ngano nga dito jud sa cross sa Roman Empire? Ngano man? Tapos mao jud nang eksakto jud nga timing ang pulong da ang ginagamit is Greek. Halimbawa karon sa New Testament, Greek ang ginagamit nga pamulong. Ngano ana man ang plastada? Ngano dili man sa electric chair o kung dili sa firing squad? No? Tapos sa time nga si Jesus Christ bilang Israelite, kung mag-execute sila sa pagpatay sang kriminal sa ilang law, pinaagi pod sa bato. Labayon na siyang bato hangtod sa mamatay. Ano nga sa cross man yun? Kay ang cross nga pag-execute sang isa ka kriminal sa Roman Empire, iya lang na sa Roman Empire nga pamaagi sa pag-execute sa isa ka kriminal, pinakamasakit nga kamatayon na. Siguro maisip naton sa tanan nga pag-execute sa pagpatay sang kriminal, sa pag-sentence sang kriminal, ang Roman Empire ang pinakamasakit sa cross. Ang uban sa stick, pros na sa grease ba, kanang ibutang bitaw ka sa poste, kapuson tapos sunugon. Ang uban mauna. Pero sa Roman Empire yun nga pamagi, kay pinakamasakit yun na course is he who hang on the cross. Pinakamasakit. Ang uban sa kahibalo ko, sa England ba nga cremate. Ang paglubong nila de sa patay to cremate. So ang ginatanaw nato dre ang pag-execute sa usa ka kriminal nga nang sentence to death. So ang uban dili kayo na sa masakit. Para karon garote. Putol lang ulo, maragwa lang. Kay pagputol pak wala na. Pero ang Roman Empire mao ang pinakamasakit kaysa labayon ka og bato. So si Jesus Christ wala pod gin-execute siya nga patyon siya sa Israelite nga nga pamaagi nga labayon og bato hangtod sa mamatay. Kay buti pasabot niya na asay violation nga nahimo against sa law ni Moses. Remember nga he came to fulfill the law and the prophets. Death niya sa cross, na-prophesy na ba? Na-prophesy po na siya. Na-prophesy siya nga puro dili cross ang ibutang. Dili. Klaro gani. Tapos ang isa ka pasabot nga na nga walay bukog nga madugmok sa iyang lawas tanan. Kaysa cross idugmokon man ang imong bukog sa tiil. Dugmok sabtan mo. Bunalan man na dre sa tuhod. Kay para di siya makapanukod. Kay kung naan na sa ginatawag nga ultimate time nga dapat ang nahang sa cross kanang mapatay na tapos buhi pa, bunalan na dre sa tuhod para di siya makapanukod nga makaginhawa pa siyang tarong. So pagbunal ni ana din nga hindi na siya makapanukod, so magauso sa iyang lawas nga ginalumsan niya kay mapris man na ang kwan, ang lang sa bukog nga sigig us-us. Murag gituo ka unsa ba nga ang imong ginawa ginagukod na nimo. Mo nang pinakamasakit nga kamatayon.
Pero si Jesus Christ voluntarily nga ginhatag niya ang ginawa nga, Father, into thy hand I commend my spirit. Nga ang interpretation na Father, into thy hand I commit my breath. Mo to wala na siya ginawa balik. Gihata. Panugon mo to sa pastor. Ha? Naman siya panugon. Panugon nga Dibili niya iyang inahan. inahan, oh. Part gyapon na siya sa mosaiklo. So tanan nga mga nga angay nga tanan nga naa sa mosaiklo gi-apply ni Jesus Christ o kung na-fulfill yan na hangtod sa ibabaw sa cross. Na-fulfill na niya. Walay prophecy pod nga wala niya na-fulfill. Tanan nga prophecy na-fulfill yan na. Lalo pa nang ginatawag nila nga mga rituals. Na-fulfill yan na tanan. Gikan sa kama hangtod sa period. Mao na nga siya righteous. Doon siya nga wherein nga ang God the Father was propitiated o kung satisfied siya sa pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala. Perfect. Mao bitang Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. Philippians 2:8. Being prasna sa verse 6 to 8. Being in the form of God. Ang form ni ani is meaning to say nga equal to God ang iyang kinaiya. Naa siya essence of God, si Jesus Christ. Thought it not robbery to be equal with God. Wala siya nagipagtupong sa Diyos. O kung in other words nga, sa doctrine of kenosis, wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos. Kaya remember nga si Jesus Christ is God, man. But made himself of no reputation, meaning to say nga emptied himself, morning kenosis, and took upon him the form of a servant as a man, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and become obedient unto death. Obedient siya nga wherein nga dira sa garden sa Eden, nagsulti siya nga, let this cup pass over me. But he became obedient unto death. Mauning cup, spiritual death, even the death on the cross, maunang physical death. So panahon gid sa Roman Empire. So ang execution ni Jesus Christ nga sa pagbayad sa atong mga sala for salvation, nga na-release kita niya from the power from the penalty of sin, kag gin-release niya kita from the power of sin, kag sa future i-release niya kita from the presence of sin pag rapture naton. Mao nang pagbayad ni Jesus Christ sa ato ang mga sala. We are not slave to sin. It is for freedom that Christ set us free. Freedom from the old sin nature. So pinagi lang sa kay Jesus Christ. Siya nang jud nangangay. Kung wala kang Jesus Christ, walay salvation nga may tabo. Kay nga ato ang righteousness is like a filthy rag. Pinakahugaw nga trapo sa tumangan sa Dios. Sa ato pa sa slave market of sin, siya lang ang free man nga dili ulipon sa sala, walay kinayasang sala nga makalingkawa sa tuwa sa slave market of sin, nga sa pagpalit sa tuwa nga paliton ko ng kanang ulipon na kanang slave. Siya ra jud. Mao na ang God the Father was satisfied sa 1 John chapter 2 verse 2. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So ang propitiation din is satisfaction, nga ang God the Father was satisfied. Kumbaga pa, siya ang bayad sa ato ang mga
sala. Kay ang God the Father was satisfied. Walay uban nga makadawat sa kapasayloan sang sala. Makapadawat sa kapasayloan sang ato ang mga sala kung dili pinaagi lang kang Jesus Christ. Siya lang jud ang nakabayad sa ato ang mga sala. Nga asa ang God the Father was satisfied. Sa God the Father siya nagbayad sang ato ang mga sala. Sa God the Father. So, kung dili lang sa ato ang mga sala nga mga believers na, kung dili, not for ours only, kung dili, sins of the whole world. Mao na nga ang salvation, dili isyu ang sala. Ang issue din na is by faith in the Lord Jesus Christ. Nga sa eksaktong nga pagbilib nga sa iyang persona nga He is God. Nagbayad siya sa atong mga sala, namatay sa unod o nabanaw sa ikatulong nga adlaw, nagkayab sa langit kagyara sa itong kamot sa Diyos nga Amahan. Mauna ang maayong balita of this present age. Kaysa panahon ni Jesus Christ, dapat mo believe sila nga si Jesus Christ is their Messiah. Kay si Jesus Christ wala man nagbayad pa sang ilang mga sala. Kung dili nga sa pagtuo nga si Jesus Christ is their Messiah. So nagatuon kita dispenssionally kung unsa ang ginatawag nga good news. Kay sa panahon ni Adan hangtod sa kay Abram, ang salvation is by believing sa ilang coming nga Redeemer. O kung sa Redeemer, para sa nasa kay Job, pagabot sa Israelite, mao ang the coming Messiah. Mao na sulti ni Pablo nga bisan ang anghel pa sa langit kung musupak sa iyahang maayong balita, course is he. Kay kung pagabot sa tribulation, sila magatuo sa Messiah nga gilansang sa cross katong 30 AD. So they are looking backward sa na-crucify nga Jesus the Christ. Bisan pa sa millennium. Mao na ilang pagtuo sa ginatawag nga the gospel of Christ. So kani siya propitiation, meaning to say nga the Father was satisfied sa pagbayad sa atong mga sala. Mao nang salvation is by faith alone in Christ alone. Bitanang ta daw dinhi sa kwan. Nana sa kwan sa interpretation by context, no. Sa halimbawa sa the book of John chapter 3 verse 18. Let's see. John 3:18. Pila jud ka verses ang atong ikwan ba by believing by faith alone in Christ alone. Pras ni sa verse 18, he that believeth on him, sa kay Jesus Christ, is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he had not believed by faith in the name of the only begotten Son of God. Condemned already, kay God knows he is. Remember nga si Jesus, nga ang Diyos is omniscience, all-knowing. Kabalo siya kung kinsa ang mituuhay kay Jesus Christ o kinsa ang dili mo tuuhay kang Jesus Christ. By our freedom to choose. Natawa nga sa atong volition. Kay balo siya. Mao na nga walay matago sa Dios. Kay kabalo siya og kinsang motuuhay, kinsang dili motuuhay. Unya ugma sunod semana, sunod bulan, sunod tuig og sa mga tinuig nga maapil sa ginatawag nga spiritual body of Christ. So ang spiritual death din ni Jesus Christ nahitabo ni siya katong sa Matthew 27:46 nga nagasulti nga at about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is my God, why thou hast forsaken me? Gibutang nako din ni Kwan. I-compare ni siya sa NIV, the Living Bible, kinaaman ko din
sa NIV Matthew 27:46. Tanaw ta daw diri NIV. Asa kani NIV Matthew 27:46. Okay, kani 27:46. Kay dinhi magud sa NIV is about 3 in the afternoon. Kani dinhi is 9th hour. Kani is 3 in the afternoon. Kani 3 in the afternoon. Pero dinhi sa kwan is 9th hour. Na may something dako kay diferensya dinhi. Kay ang 3 is not 9, kag ang 9 is not 3. 9. So natun-an nato ni siya sa ginatawag nga Jewish time. Kaning 9th hour is Jewish time. Tapos kaning 3 in the afternoon, 3 o'clock, 3 p.m. is Gentile time. Wala na siya nag-isgot sa GMT o Greenwich Mean Time ba na Central Daytime, Daylight Time. Wala na siya nag-isgot. Kay nga naman, kay same gihapon ang author nga sa Matthew, kaya lang ang mga Bible scholars naa sa NIV, kani NIV. O kani dinhi naa sa NAS ang 9th hour. So mag-isgot na pud ta sa time. Tanan ta daw diri, murag na ako'y time diri pud. Kani. So kani siya ang Jewish time, no? So ang 9th kani. Kay diri man magsugod ang ilang times, ana. So 9th hour. Kaning atoa, diri man ta magsugod. So PM. Kani siya PM. So pareha siya. So sa ang buti pasabot din nga ang oras sa NAS sa Bible nga NAS is parehas lang gyapon sa oras sa NIV nga alas 3 sa hapon og 9th hour sa NASB parehas. So ang word din nga ilay lamang sa baktani is kuan siya Hebrew word. Ang ilay lamang sa baktani is Hebrew word. Hebrew. Sa to pa kani siya is transliteration. Gikopya nila sa Hebrew kag ibutang nila sa New Testament. Nganong ibutang sa New Testament? Kay ang New Testament dili man siya Hebrew, Greek na siya. O gikan sa Matthew hangtod sa Revelation, Greek ang criteria nga ginagamit niya nga pamulong, Greek. Pag hindi siya nasulat sa Greek, dili siya qualified sa canonicity sa New Testament. So kani siya is Hebrew transliteration. Kay ang Old Testament is Hebrew. Hebrew, Aramaic, Chaldean na siya nga pamulong. Amo na sa pakilala sa Bible. Pero ngano nga sa Mark Iloi man lagi. Ilomi lamang sa baktani. Pras ni karon no. Matthew 26. Dinhi sa Matthew sa Cebuano. Pareha sila sa Matthew dinhi. Nga sa English, Eloi. Ilay. Pero dinhi sa Cebuano, Iloi ang gigamit. Og sa haduol na ang ikasyam katakna, misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nga kun sayuron, pareha sila, Diyos ko, ngano gibiyaan mo ako. Ang biya bago ng Diyos nga siya is omnipresence. Natawag ni siyang language of accommodation nga gi-ascribe sa Dios ang tawhanon nga pamaagi para masabtan nato kung unsa ang ginhimo sa Dios sa kay Jesus Christ o kung sa context kung unsa ginahambal nila. Ginbayaan tungod kay dili makig-associate ang Dios nga which is holy sa usa nga
naay sala nga para sa karon kay Jesus Christ nga ang tanan nga sala gihukom dinha sa iyaha. Ang atoang mga sala mao na nga ang Dios ni talikod sa iyaha, ni biya sa iyaha, gibayaan siya. So kaning pulong dinhi sa Cebuano nga Eloe, Aramaic na siya. Aramaic. In other words, nga wala siya nagka-contradict sa Matthew 27:46 sa NAS sa English o sa Cebuano nga Eloe nga same lang gyapon sila nga book Matthew 27:46. Pero ang ikasya mula sila nagkasinumpaki. Pero dili na sumpaki. So kana siya mga transliteration. Pero sa Ilonggo alas 3 mo nang Bible no tanaw nimo. Diri sa Ilonggo alas 3 sang hapon. Diri ikasyam katakna. Kay kung unsa ang nabilong sa day, part of the day is daytime. Mo na nga alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang sa hapon, paggabian na, part yun na nila nga night yun na sa Jewish nga time. Gabi Kag ang daytime, day yun na siya tanan. Lahi man sa tuwa nga ang morning nga alas 2, gabi man. Pero dili siya, pero morning siya, pero gabi. Sa ila dili. Okay. So, transliteration ang gawas niya. Transliteration. So, ilay-ilay nga kung sayo ron, Diyos ko, nga gipabayaan mo ako. Kaya sa sunod sila nga verses, naapunay siya yung mga buti pasabot. So, ang forsaken, nga nung gibayaan mo ako, nagapadayag sang pagkahamulag, separation. So, ang separation din ay mao ang ginatawag nga sa giton anaton nga spiritual death sa kang Jesus Christ. No? Sa tanan nga prayer ni Jesus Christ, isa ra jud ka prayer niya nga wala gitubag sa Dios nga Amahan. Oh. Okay. So, sa tanan nga prayer ni Jesus Christ, usa ra jud ka prayer niya ang wa gitubag katong let this cup pass over me. Tapos gibawi ni Jesus Christ kay dili man jud angay, but thy will be done. Kay hindi gusto si Jesus Christ mo bayad sa ato ang mga sala. Kay sa tanan nga hitabo siyang kinabuhi, mao nang pinakamasakit nga hitabo sa iyang kinabuhi nga sa pagbayad sa ato ang mga sala. Murag lang, simple lang, pero masakit to sa iya nga bahin. Tungod kay he is sinless. Tanong na hitabo kang Adan sa garden sa Eden. Nga sa pagtugas sa iya sang Dios in the image and in the likeness of God, chilim og dimot nga naa sa relationship sa Dios, nga sinless siya. Tanong na hitabo, pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, nga nahimo siyang sinful, na separate sa Dios. Mauni karon nahitabo sa tibuok katawhan sa kalibutan nahamulag sa Dios. Pagkahuman mapaimpyerno. Mao to nga kay Jesus Christ ang baptism of the cup o kon baptism of the cross nga pagbayad sa atong mga sala pinakamasakit. Nga maong resulta man sa pagsupak, pag-disobey ni Adan sa garden sa Eden nga nagkaon sa tree, sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, separation from God. So hindi ni sa simple lang nga why thou hast forsaken me nga sa pagbayad sa atong mga sala. Do sama lang nga ni kaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Kay mao nang gi-reconcile ni Jesus Christ ang atong spiritual death by paying the penalty for our sins. Unang gawas. Okay. So, diri lang sa ta. So, padayo lang ta sunod, no? Napay mga background uban. Sige. Kay napo tay himuon pa diri, no? So, sa aton nga
closing prayer, mag-pray ta. No? Di lang ni balaan ba 1 hour og 14 minutes sa kwan ni Jesus Christ. No? Sige, sa atong pag-close, mag-pray ta. Let's pray. Sa imo lang amahan, salamat kayo sa mga higayon nagyatag nimo sa mua, sa pagtuon sa mga pulong pinagi sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa pangilayin sa mua. No, bisan Ginoo in a short time lang. Pero salamat sini nga grasya kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual na understanding Ginoo sa pagkilala daw o Christ is nasa makamaturan sa imong mga pulong. Salamat sa presence sa matag usa. Salamat jud sa imong pamaagi nga sa imong ginadangop na ginapasalamatan pinagi sa kalan Jesus Christ. Amen. Okay, thanks.